Purihin natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil siya dapat lamang purihin sa lahat ng oras. Muli po, tayo po ay makinig ng mensahe ng God muli sa mga oras na ito. Kaya kapatid, ikaw na nakikinig, kung meron kang mga prayer request, pwede nyo pong isulat, i-type sa comment box ang mga prayer request nyo dahil babalikan natin yan, babalikan ko yan ng aming prayer group, amin ipanalangin. Kaya wag po kayong mag-atubili. Ang mga prayer request nyo, pwede nyo pong i-type sa comment box. At muli po tayo makinig ng mensahe ng God sa mga oras na ito, pagpalain ang bawat isa. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, God. Hallelujah, Father. Aming Ama sa langit, pinupuri ka namin ng patuloy. Nagpapasalamat kami, Father God, sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na pagpadala ng iyong mensahe, God, na dapat naming pakinggan para sa kaligtasan namin, Father. Lord, salamat, Father God, sa aming Panginoong Jesus, ang iyong mahal na bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming dakilang manggagamot, aming Panginoon, aming Master, Father God, Jesus Christ. And thank you for the Holy Spirit, your Holy Spirit, Father God, to empower us. Ama, salamat, Father. Lord, hayaan mo, Ama, na i-guide ang bawat isang makikinig, Ama, ng banal na Espiritu na mapakinggan nila ng maayos at maunawaan nila ang mensahe, Father God, na galing sa iyong Biblia, sa iyong mga kasulatan, na iyong mga mensahe sa amin sa lahat ng oras, Father God. Lord, kaya pagpalain ang bawat isang makikinig at kung sino man ang may mga karamdaman, Father God, o may sakit sa mga oras na ito, dinadalangin ko, Father God, ang kagalingan nila. Ikaw yung aming Diyos na nagpapagaling. Walang imposible sa iyo. Panginoon, ikaw yung Diyos, ang miracle working God, ang naghihimalang Diyos na hindi namin kaya kung kami lang, Father God, pero kung ikaw ang magbubuhos ng iyong kapangyarihan para sa aming kagalingan, sa kagalingan ng mga may sakit, Father God, Lord, gagaling. Imposible man sa ibang tumitingin sa mga doktor, sa iyo hindi. Imposible na magpapagaling, Father, sa pangalan ni Jesus. Magkaroon lamang sila ng pagpapakumbaba. Kaya nga sa mga oras na ito, Father, nagpapakumbaba kami. Father God, nagpapakumbaba ako, Ama. Lord, anuman ang mga ginagalaw ko, pinamumuhay ko, o mga salita ko, mga pag-iisip ko, Father God, na hindi nag-aayon sa iyong mga paningin, Father, patawarin mo ako, God. Ganun din ang mga nakikinig, Father God. I pray na kailangan kami ay talagang magpapakumbaba, Father God, upang makamtan namin, Ama, ang tunay na relasyon sa iyo at kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa marunong magpakumbaba sa paanan ng iyong trono sa pangalan ni Jesus, Father God. Kaya sa oras na ito, Father, dalangin ko nga, gabayan kami ng banal na Espiritu, Father God, sa pakikinig ng mensahe. Gabayan ito, Panginoon, ang iyong lingkod na ang lalabas sa aking mga labi ay pawang galing sa mensahe mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Father. Amen and amen and amen. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
So, ang atin pong pag-usapan na ito, yung normal na po na lahat o karamihan sa atin ay nag-a-attend ng church, nag-worship service, or kada Sunday, or minsan Saturday worship service, nag-a-attend ng iglesia. At yung iba pa ay nakatayo lang kasi wala nang maupuan dahil nagsisiksikan sa mga ina-attenan. Ngayon naman ay sa social media, nagkakaroon sila ng fellowship dahil nga maganda na ito ang social media ngayon dahil kahit anong layo mo, saan ka man naruroon, nagkakaroon kayo ng fellowship. So, marami po sa atin naririnig ang sermon pag nag-a-attend tayo o kahit dito sa social media. Nakakarinig ng sermon or gospel at marami din hindi nakikinig ng sermon o ng gospel, yung talagang pakikinig na isinasa puso kasi meron tayong dalawang uri ng pakinig. Yung isang pakinig dito lang sa tenga, lumulusot lang dito at hindi na sa puso, hindi ninanamnam yung mensahe. Ano ang ibig sabihin? No? Marami sa atin na sermon or gospel. Gospel na nanggagaling po yan sa mensahe ng God. Galing po yan sa kasulatan sa Biblia. Galing po yan sa pamumuhay dito sa lupa ng ating Panginoong Jesus na kanyang mga tinuturo. So ano ang ibig sabihin ng gospel? Ito po, ang number 1, meron po 5 na dapat nating tandaan. Pag nakikinig po, ito po yung sermon o gospel, number 1, tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan laban sa impyerno. Kasi po, totoo ang impyerno. Hindi po tayo masasave yung nag-attend lang tayo at nakikinig lang tayo na nagpe-pray lang tayo. So number 1, kaligtasan laban sa impyerno. Totoo po ang impyerno, nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Pangalawa, ang gospel o sermon, katulad nitong aking sinisermon, sanctification, pangalawa. Ibig sabihin, pagpapakalinis laban sa kasalanan. Pagpapakabanal sa harapan ng God. Ang sabi ng God sa kasulatan, mensahe ng God ang nasa Biblia, ang sabi niya, magpakabanal kayo dahil ako na inyong Diyos ay banal. Kaya nga, ginagawa ng God, inuutos niya yan dahil ang paglikha niya sa tao mula pa kay Adan at kay Eva hanggang ngayon, nilikha niya ang tao, hindi po ang tao ay tao na sabi niya, kawangis niya. Kaya nga, kung kawangis niya, ibig niya, banal sa paningin niya. Okay, nagkasala tayo. Simula pa rin kay Adan at kay Eva, kaya kailangan magkaroon tayo ng kaligtasan laban sa lumalagablab na apoy. Alam nyo na yung apoy na lumagablab, nakita nyo naman, kailan lang, last week lang, sa California, yung po ay hindi makontrol. Bakit? Pinapakita na ng God ngayon. So yun, makikita nyo na, imaginein nyo na, dito pa lang yan, paano yung lawang apoy, yung lawa siya mismo na doon itatapon ang mga hindi nagkaroon ng relasyon kay God at hindi sumusunod. Marami po talagang matigas
sa salita ng God, meron ngang nakikinig. Hindi po tayo masisave, nag-a-attend lang ng church. Hindi po tayo masisave, yung nakikinig lang ng sermon. Masisave po tayo kung nakikinig at ang pinakikinggan isina sa buhay, isina sa puso at sumunod sa mga utos. So, number 1 is salvation, kaligtasan, laban sa impyerno. Yun po ang sermon. Tungkol yan sa kaligtasan. Pangalawa, pagpapakalinis, laban sa kasalanan. Pagpapakabanal sa harapan ng God. Pangatlo, pananampalataya o relasyon kay Lord. Pang-apat, kagalingan ng sakit, spiritual, physical, at kahirapan, poverty. Kagalingan po, ang gospel o sermon, pag nakikinig po kayo, yan po ibig sabihin yan. Yan po ang laman ng gospel. Panglima, ang pangalawang pagdating ni Jesus Christ dito sa lupa. Si Jesus Christ, una niyang dating nung siya ay pinanganak, naging tao dito para po mapako sa cross, maligtas ang lahat ng mga kasalanan ng tao. Ang maliligtas po yung susunod kay Jesus Christ. Ano? Hindi po yun automatic. Ligtas ka na kahit gumawa ka ng kasalanan. Kailangan mangingi muna ng tawad, magsisi, at wag nang balikan ang kasalanan. Yung po'y minana na kasalanan, na nanganak pa na kasalanan mula pa kay Adan at kay Eva. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, but prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. Tatagalugin natin Santiago chapter 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng God, ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang sarili nyo. Kaya dalawa yan, pakinggan at sundin kung ano ang sinasabing instructions. So kaligtasan po yan laban sa lawa ng apoy, impyerno. Ang buhay po natin dito ay, ito po ay testing lamang kung tayo ba ay talagang may pananampalataya sa ating manlilikha. May relasyon ba tayo sa ating manlilikha o wala? Ang pakikinig lamang na dinadaya lang natin ang ating sarili. So, ibig sabihin, hindi pa rin tayo ligtas. Anong sabi? Ang sermon o preachings o pagtuturo, gospel, ay tungkol sa kaligtasan. Number 1, laban sa impyerno, laban sa lawang apoy. Pangalawa, tungkol din sa pagpakabanal. Paano ka magiging banal? Sa harapan ng God, susunod sa kanyang mga utos. Hindi tayo maging perfect ang kabanalan natin, pero meron tayong struggle na sumunod. Pangatlo, pananampalataya o relasyon kay Lord. Paano tayo magkaroon ng relasyon kay God? Yung prayer po, pangungusap po yun kay God. Paghingi ng tawad. Pang-apat, tungkol sa kagalingan ng sakit, espiritual. Kasi may sakit po tayo, espiritual. Kung wala tayong relasyon kay God at hindi tayo namumuhay
ayon sa kanyang kalooban. Katulad ng, sabi nga, sanctification, pagpakabanal, pagpapalinis laban sa kasalanan. Pang-apat, kagalingan niya. At pang-lima, yung pagdating ni Jesus Christ. Pangalawang dating niya dito. Kasi nung siya ay napako sa cross at namatay, after ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ngayon, ang pangalawang dating niya, kukunin niya na ang tunay na mananampalatayan niya. Yung may salvation, may kaligtasan na, nagpapakalinis sa kasalanan, yung pagpapakalinis po, magsisi sa kasalanan, at alamin ang paano magkaroon ng pananampalataya sa Biblia po. Alamin nyo ang utos at healing, kagalingan ng sakit, spiritual, physical, at kahirapan. Kayo hanguin niya sa kahirapan, kagutuman, kawalan. Panglima, yun nga, pagdating na ni Jesus Christ. Okay, ano ang ating topic? Ang text natin, Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 3. Ang sabi dito ay, now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All the blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Sa Tagalog, Deuteronomio chapter 28 verses 1 to 3, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Okay. So ano sabi? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh ng inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, saan man kayo pupuntang bansa, saan man kayong lugar, gagawin niya kayo na dakila. At totoo po yan. Totoo po, dahil nangyari po yan sa buhay ko. Hindi ko lang isa-isahin, gustuhin ko man, mahabang istorya. Totoo, hindi lang sa akin, sa lahat po ng sumusunod. At kayo'y pagpapalain. Ano? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Anong ibig sabihin ng iyong bayan? Saan man kayo? Tapos sa inyong mga bukid, ibig sabihin ng bukid dito, nagsisimbolo ito ng hanap buhay. Pagpapalain niya hanap buhay mo. Papapalain ka niya sa amang bayan kasama yung mga anak niyo. Ito ang mga pagpapala. So, basahin ko muna. Muli, ito yung Matthew chapter 22 verses 37 hanggang 39. And he said to him, ito muna yung pinakautos.
You shall love the Lord your God with all your heart. Kasi, paano mo masusunod ang God na hindi mo naman naririnig yung boses niya? Paano mo mamahalin ang God na hindi mo naman nakikita? So ito muna ha, explain natin yan. Paliwanag natin yan. Matthew chapter 22 verses 37 to 39. Verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Sabi ni Jesus Christ, doon sa nagtatanong sa kanya, ano ang pinakamahalagang utos? Ito yung sagot niya. Verse 38, this is the great and foremost commandment. Ito yung pinakamahalagang utos. You shall love the Lord your God with all your heart, puso, with all your soul, kaluluwa, and with all your mind, isip. Verse 38, this is the great and foremost commandment. Verse 39, the second is, so dalawa yan ang pinakamahalagang utos. Like it, you shall love your neighbor as yourself. Ang neighbor po dito, nagsisimbolo yung kapwa-tao natin. Unang-una ang kapwa natin, ang mismo pamilya natin. Sa loob ng ating tahanan, magulang, kapatid, mga anak. Anak, magulang, mga lolo, lola. Mga kapatid, yun ang una-unang kapwa natin na binigay ng God. Nagsisimbolo ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nagsisimbolo po ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang family. So, yan po ay nagtatayo ang neighbor. Nagsisimbolo yan, unang-una, kapwa. Kapwa mo sa tahanan, kapwa sa labas ng tahanan. Patawad, manghingi muna ng tawad kasi ang mga kasalanan natin, hanggat hindi tayo nagpatawad sa nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Ama. So, ang tingin niya pa rin sa atin, makasalanan, lumalaban sa Kanya. Utos niya din ang magpatawad. So, ito, sabi, Mateo chapter 22, 37 hanggang 39, Tagalog, no? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Sa 38, ito ang pinakamahalagang utos. Sa 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo ba ibigin ang sarili mo? Ito lang ang mapapakita natin kay God, yung sumunod sa utos niya. Yung kung mahal mo siya ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong isipan mo, may oras ka para sa Kanya, basahin ang Biblia, makinig ng gospel, full gospel. Istorya ni Jesus Christ, mula din yan sa Genesis, na mga utos ng Ama, na tinugunan ni Jesus Christ. Old Testament, New Testament, gospel, full gospel. Buhay ni Jesus Christ, nasa Matthew, Luke, Lucas, Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. So, paano mo mahalin ang God na hindi mo nakikita? Biblia. Alamin mo, kilalanin mo siya. Hindi yung, tingnan nyo ha, yung nangyari, sobrang buong mundo to. Nangyari sa Los Angeles. Naalaala lang nila ang God. Nung sila ay natutupok na sa apoy, hindi sila nagkaroon ng relasyon kay God. Hindi nila pinaniwalaan ang God. Natupok ang bayan nila. Halos buong bansa ng Los Angeles
pinapakita na po yan ng God, buong mundo po nakikita sa social media. So, paano mo mahalin ang Diyos na hindi niyo siya nakikita, hindi niyo siya naririnig mga salita niya? Alamin niyo sa Biblia. Makinig kayo at sumunod sa utos. Hindi po yun nag-attend lang ng church, nakikinig lang, baliwala na yung utos. Ang dami ngayon na binabaliwala ang Diyos. Marami. Sana ikaw, kapatid na nakikinig, kayo na nakikinig, baka bigla na lang dumating si Jesus Christ, kukunin niya ang tunay na mananampalataya niya. At yan yung sumusunod at may relasyon sa Kanya. Hindi yung tingnan mo, saka lang sila nagdasal, saka lang naglabasan na manalangin. Dahil masusunog na ang buong bayan nila. Saka pa nila naalaala ang God. Pero kung talagang marami doon nagmamahal kay God. Kung marami, sobra sa kalahati, pwede pa silang masave ni Lord. Magdadasal lagi, magkaroon ng relasyon. Yun ang importante, relasyon kay God. So, kung naniniwala ka sa isip mo at damdamin mo na merong Diyos, normal yan na design ng Diyos manlilikas sa tao na magkaroon ng paniniwala sa Kanya. Pag nagkakaisip na ang tao, hindi man siya nakikita ng mata natin, o hindi man siya nakikita ng mata natin, naramdaman ang banal na Espiritu. Nagpaparamdam na merong Diyos sa isip natin. So, ibig ng Diyos na magkarelasyon ang tao sa Kanya. Kaya nga nilikha niya ang tao. Gusto niya may kasama siya na mga tao sa Kanyang kaharian. Kaya lang nasira doon kay Adan at kay Eva. Ibig ng Diyos magkarelasyon ng tao sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Kung meron ka kapatid na magkikilala mo pa siya sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe sa Biblia, banal na kasulatan, at malalaman mo ang mga inuutos niya sa iyo, sa akin, lahat tayo, sa sanlibutan, siya ay Diyos na buhay. Ang susunod sa mga utos niya ay pagpapalain niya. Ang pagsunod sa mga utos niya ay mamahalin niya. Ang pagsunod sa mga utos niya ay pagmamahal sa kay God. Ang atin po dito na pinakatema, ang pinakatopic po natin, ang pagpapala ng pagiging masunurin sa Diyos. Ito po ang pagpapala ng masunurin sa Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan. Yung sa kalagitnaan ng magulo, mapayapa ka lang. Kasi ipaparamdam ng banal na Espiritu sa iyo na mapayapa ka dahil hahanguin ka niya sa kaguluhan, sa kabigatan. Bibigyan ka niya, pangalawa, ng prosperity. Hahanguin ka niya sa kahirapan. Anumang kahirapan yan? May sakit ka ba? O kahirapan sa pera? Kahirapan sa relasyon? Meron kasing sakit na hindi na halos gagaling, pero mapapagaling ng God. Pangatlo, mahabang buhay. Diba? Meron kasi may silang ng buhay. Halimbawa, na aksidente, kung ano pa, sa sakit na mamatay, batang-bata. Mahabang buhay, aabuti mo yung buhay na edad, na dapat na edad sa mata ng God. So, ang prosperity, kasaganaan, sagana ka sa iyong
kasaganaan sa iyong financial na sitwasyon, kasaganaan sa inyong mga relasyon, sa pamilya, kasaganaan sa iyong health, kalusugan. So, ito po yung ating conclusion. Luke chapter 11, verse 28, Jesus replied, "That's true, but the people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message." Sa Lucas po yan. Kung may Biblia kayo. Kung wala, i-desire nyo na meron kayong Biblia. Lucas 11:28, ngunit sumagot si Jesus, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen? O, hanggang dito lang po tayo. Tayo po ay manalangin. Lord, hallelujah, God. Salamat, Panginoon, sa mga nakikinig. Salamat sa iyong mensahe, God. Lord, amin dalangin, patawarin mo kami. Patuloy akong nagpapakumbaba, Father God. Lord, at pagpalain, Ama, ang mga nakikinig na magkaroon ng relasyon sa iyong tunay, Panginoon. Makahingi ng tawad sa kanilang makasalanan at huwag nang balikan, Father God. Lord, sumunod sa aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus, iyong bugtong na anak at tagapagbigay ng kagalingan sa mga sakit, Panginoong Jesus. At kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin pag kami, Panginoon, makipagrelasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Dalangin ko, safety, protection, Lord God, sa bawat isang nakikinig, Father God, kagalingan ng mga may sakit, Panginoon, sa nakikinig, Father. At hindi lamang sakit sa kanilang mga physical na pangangatawan, kundi ang kanilang spiritual na pamumuhay. Hallelujah, hindi ko nila lahat, pero dapat talaga naming pagsumikapan, Father God, na ligtas kami, malusog ang aming spiritual na buhay, may relasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, God, at malusog ang physical na katawan namin, protected kami, Father. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. This is my prayer. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen and amen. In Jesus' name, amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Ngayon, mga kapatid na nakikinig, at pwede niyo pong isulat sa comment box kung ano ang inyong prayer request. Amin po yan ipanalangin ng aming prayer group. Amen. Amen. Pagpalain ang bawat isa.